Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa mga team replay sa YouTube. Kumusta na po kayo? Araw pa ng Miyerkules, dito sa kinaroroonan ko. Anong oras na ba? 7:17 ng umaga. Nasa Thailand po tayo ngayon, pero ganun pa man, kahit tayo nasa ibang bansa, ay pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamaiinit na pinag-uusapan sa ngayon, yung Comprehensive Sex Education Bill. Actually, hindi naman talaga yun ang title ng bill, ng Senate Bill 1979. Ang title nito ay para pigilan o tugunan ang tumataas na rate ng mga teenage pregnancy sa bansa at ginawang kasangkapan lamang ang sex education. Sapagkat ang premise ay ayon sa pag-aaral ay matutugunan natin ang problema ng teenage pregnancy kasi hindi lamang ito para pigilan eh. Para mapigilan natin ng teenage pregnancy, kailangan natin ng tamang edukasyon sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na kung paano kontrolin ang kanilang sexuality, paano ah, protektahan ang mga sarili. Okay? Yun po ang ano doon, ang isa sa mga tugon. At the same time, bahagi din ng batas kung paanong gagawin natin sa mga teenage pregnants, mga batang teenager pa lang ay nagbuntis na. Ano yung mga pakinabang at mga benepisyo at mga pagkalinga na pwedeng gawin ng Estado sa kanila. So mainam ang batas sapagkat malinaw po na tumataas ang rate. Mismo ang Pangulong Marcos nga kinilala ang pagiging issue na ng teenage pregnancy. Imagine, 4 years lang, tumaas na ng halos 52%. Mula halos 2,000 lang, naging lagpas ng 3,000 na ang natalang teenage pregnancy sa bansa. At ito yung mga naitala lamang. Alam natin na hindi naman lahat nagpapatalayan eh. So, kailangan nating kagyat na matugunan ito. At ang tugon dito ay Senate Bill 1979. Kaya nagtatalo-talo kasi ang ginagamit na framework dito yung comprehensive sex education na binuo ng United Nations, ng UNESCO. At ito ay isang organ ng United Nations na ang layunin na sa edukasyon, na lalo na ng kabataan. Ah, Kaya nagkakaroon ng agam-agam kasi ang maraming mga disinformation, maraming mga hindi tamang impormasyon ang pinapakalat, lalo na ng mga religious conservatives. Nanguna na dyan ang dating Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno. At lumalabas na ang kanilang interpretasyon ay tuturuan ng mga bata ng paano ang masturbation sa edad na 0 to 4 years old. Yun ang hindi parang ako nga nung malaman ko yun, sabi ko, teka muna, ano ba yung batas na yun? Ba't 4 years old pa lang yung aking apo 5 na. Ibig sabihin yan, wala pang 5 taon, kalalabas pa lang ng bata, tuturuan mo na ng paano mag-masturbate, na parang, teka muna, para yan, kay ba yun? So, inalam natin. Unang-una, tiningnan natin yung panukalang batas. Wala naman nakalagay doon na tuturuan na mag-masturbate ang 0 to 4. At meron ding mga agam-agam na baka daw turuan ng mga bata na mag-experiment ng kanilang sexuality, na mag-appreciate, mag-experiment ng sexuality, ng iba't ibang klase ng sexuality. Ibig sabihin yan, makikipagtalik agad sa babae o sa lalaki, sa ibang, may ganong klase ng fear. So, hinanap ko rin yan doon sa panukalang batas kasi 20, halos ilang pages ba? 24 pages. Tiningnan ko. Alam mo naman ako, hindi ako basta-basta magsasalita ng hindi ko binabasa. Kayong mga kumukuda, binasa nyo ba? Kayo yung mga post ng post, mahala yan, hindi dapat yan natin sinusundan, etc. etc. Nakikinig lang naman kayo sa mga sinasabi ng ibang tao eh. Basahin nyo muna kasi. Yung panukalang batas, wala naman doon. Mismong si Sereno, inamin niya na hindi nabanggit ang masturbation. Mismong yung mga tumututol, sinasabi nila walang binanggit doon. Pero ito ay ang kanilang caveat. Kasi binanggit yung CSE. Ano mo CSE kasi? Generic na program na ng UNESCO. At bawat region may kanya-kanyang mga manual dyan. Yun kasing European standards. Nandun yung sinasabi ng iba na 0 to 4 years old. Dito kasing Europa, siyempre advance ang kanilang pananaw, kanluranin. Meron nakalagay doon na age appropriate, yung 0 to 4, ando na kaagad yung sexual pleasure, etc. So akala ng mga tao, ito na yung ituturo. Nalimutan na nakalagay sa batas
ang words na kahit pa ito man ang konbensyon, kailangan age appropriate, kailangan culturally sensitive, kailangan katanggap-tanggap. Tayo ba namang sa kulturang mga Pilipino, gamitin naman natin ang utak natin, ano libre yan. Hahayaan ba natin na ituro ang magmamasturbate sa 0 to 4 years old? Porket ginagawa sa Europa, gagawin natin? Yung CSE po, yan ay isang concept. Tapos kanya-kanyang region, meron pong appropriation yan. Meron yung papaano natin gagawin isa sa katuparan. Sa Europe may sarili standard sila. Ibang kultura nila eh. Sa Pilipinas, kaya nga tayo magganitong batas para ibagay natin sa ating batas. Ibagay natin sa ating lipunan, sa ating kultura. Kaya hindi, nagtataka ako, saan ang gagaling ito? At nalulungkot ako na maging ang Pangulong Marcos, alam mo naman ako, baka sabihin, binabanatan ko si Pangulong Marcos dito. Alam mo naman ako, kapag maganda ang ginagawa ng Pangulo, pinupuri ko. Pero pag kailangang bunahin, pinupuna ko. Kaya medyo nalungkot ako dahil the President came out with a statement saying abhorrent yung provision ng Senate bill. At tinignan ko naman, sabi ko naman, Mr. President, sa isip-isip ko, wala namang abhorrent dito. Nagpadala lang siguro ang Pangulo sa mga narinig niya. Siguro nga, ang basa niya, ah, implement yung CSE ng Europe. Hindi po yun. Ang malinaw po, culturally appropriate, acceptable. Meron din nagsasabi na hindi na daw magkakaroon ng karapatan ng mga magulang na makisali sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Iiwan na lamang ito lahat sa school. Hindi po totoo yan. Sapagkat naandun po yung konsepto ng participation at inclusivity, yung acceptability, kasama po dyan ng hindi lamang ang magulang kundi ang buong komunidad. At kung pag-uusapan natin, yung CSA po, matagal na po yung ini-implement. Meron na pong programa dyan, Department of Education, panahon pa ni Leonor Briones. At kung hindi nyo natatanong, naalala mo na, nalagay na po rin yan sa reproductive health law na matagal na pong napagtibay, na question ng constitutionality at napatunayan na constitutional. So hindi po bago ang CSF sa Pilipinas. Bakit ba kasi maraming tao parang pag napag-uusapan ng sex, parang ang dumi-dumi ng isip? Hindi ba kaya tuloy ang mga kabataan, lalong naghanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong, sa halip na mula sa mga may alam na guro ang magturo sa kanila, doon sa mga may kasanayan, ay kung ano na lamang nakikita sa internet, anong nababasa, peers, nagtatanungan sa mga magkakaklase, tuloy, minsan mali o mas malimit mali ang impormasyon na sasagap nila. Bakit natin pipigilan ang ang sistema ng edukasyon na ipaintindi sa bata ang kanilang sexualidad kung ito'y makakapagpigil sa teenage pregnancy, makakapagpigil sa sexual violence, makakapagpigil sa sexually transmitted diseases. At yun nga, ako nga kailan mo tuturuan ng bata na alamin kung anong pinagkaiba ng bad touch sa good touch? Kapag siya'y binad-touch na ng anak ng kapitbahay na niya, natin. Kailan mo ituturo sa bata na hindi may mga bagay na kapag hinawakan ka ay may malisya at mayroon ng sexual na layunin sa'yo. Kaya marami mga bata ang mga naabuso eh. Kasi hindi nila alam o kaya hindi na alam kung anong gagawin nila. Kung inabuso sila ng isang adult, di na alam kung paano magsumbong, saan pupunta. In the first place, hindi na alam ni inabuso na pala sila. Akala nila, pinipet lang sila, tinatouch lang sila. You know, kailan yan ituturo sa kanila pag matanda na? Di ba? Alam ko naman kung saan nanggagaling ang Catholic Church dito at ang mga moral na religious conservatives eh. Yung kanilang pamantayan na ito ay hindi katanggap-tanggap sa relihiyon ninyo o not. Ang tanong ko lang naman, kailan ko ba ipapasok sa isip ninyo na hiwalay po ang relihiyon sa Estado? Meron po tayong religious freedom at kabalikat kasama po doon yung kalayaang wala kang relihiyon at hindi ka maniwala sa relihiyon. Ang Estado po ang obligasyon niyan ay masolusyonan ang problema ng bayan at maghain ng mga teknolohiya, kaalaman, mga batas na magliligtas sa bayan sa kapahamakan at magpoprotekta.
sa ating mga kabataan sa usaping ito ng sexualidad. Ngayon, kung kayo ay relihiyoso, ay di kumbinsin niyo ang mga kapanalig ninyo na payuhan ang mga anak nila. Hindi yung pati yung iba na hindi man naniniwala sa relihiyon niyo, pakikialaman ninyo. Matagal na akong pikang-pika po diyan eh. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, bukas naman sila na i-amend. Kung meron ng kakamalabo o nakalilito sa wordings ay i-amend at i-improve ang batas. At pagkakataon ito siguro na mag-uusap si Senator Hontiveros at si Pangulong Marcos para maayos sapagkat ang ating Pangulo nagpahayag ng kanyang maagam-agam dito. Maaanghang pangangasalita ang pinakawalan ng Pangulo. Hindi natin alam kung saan siya nanggagaling. Pero ganun pa man ay bukas. Maganda yung sinabi ni Senator Hontiveros na bukas siya na i-amend. Kung merong isang talagang kailang isabihin doon na hindi ito ituturo, ay sabihin. Open naman yun eh. Hindi yung itutorpido mo agad yung concept. Katulad dito sa Sireno, dating justice, dating Chief Justice na natanggal, ay gusto niyang ipa-TRO ang CSA. Parang sabi ko, ipa-TRO ang implementasyon ng CSA. Unang-una, wala pang batas. Pangalawa, matagal lang ini-implement yan ng DepEd. Matagal lang may sex education sa DepEd. Hindi ba age appropriate? Pangatlo, nasa RH law yan. Hindi, kung ako nagkakamali, yan ay question ang constitutionality at na-affirm ang constitutionality ng RH law. So ano yung kinukuda? Ano yung ipapatiyaro dito? Bakit baga maraming mga tao na pag napag-uusapan ng sex, parang sinisilaban sa puwet? Ang simbahang Romano Katoliko at ang ibang mga simbahan, kung minsan sasabihin mo may pagka-hypocrite eh. May pag-ipokrito. Sapagkat hindi alam naman natin ang mga talamak na kaso ng mga pari na nang-aabuso ng kabataan. 'Di ba? Anong ginagawa ng simbahang Romano Katoliko? Hindi ba? Nakarinig na ba tayo ng isang pare na inalisan ng pagkapare dahil ng mga pangyayaring yan? Ang ginagawa nila kahit sa Amerika, inililipat lang na ibang estasyon. Merong code of omerta, hindi pinag-uusapan sa loob. Malinaw yun. Eh kung yung batang yun ay tinuruan ng eskwelahan kung ano yung bad touch, ay malalaman niya talaga na teka muna, hindi na tayo tama itong ginagawa ng pare sa kanila. Diba? So, may mga responsibilidad tayo sa ating kabataan. Ang relihiyon may responsibilidad. Ibigay kay Cesar kung anong para kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos. Ngunit ang ginagawa ng ibang ito, ginagawa nila, pinipuwersa nila na kung anong para sa Diyos, yun na rin ang gawin ni Cesar. Yun ang nangyayari. Meron na pong parang eto ang gawin ninyo. Napagkat ito ay moral. May mga senador tayo at mga kongresista na kung magsalita, parang ang relihiyon nila ang kailan maging pamantayan ng paggawa ng batas. Hindi po ganoon. Ako po naniniwala ako sa Diyos. Ako ay isang Katoliko, ngunit marami akong problema sa simbahang Romano Katoliko. Magkaiba po ang pananampalataya doon sa institusyon. At minsan, may mga problema tayo. Pero hindi nawawala ang paniniwala ko at pananampalataya ko sa Panginoon. At ang Panginoong, at least ang alam ko sa Panginoon ay mapag-intindi, mapangunawa. Hindi mapanghusga. So, alam ko na ang layunin ng Panginoon ay mapabuti ang ating mga buhay. At kung ito ay para sa kaligtasan ng kabataan, para hindi sila maabuso, para magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa sex, para makontrol nila ang kanilang sexualidad at hindi sila maagang mabuntis. Andun kasi yung point na baka yan ay mag-birth control na naman. Eh di ba pinapayagan naman ng simbahang Romano Katoliko ang eto nga, di ba? Ito na simple. Magandang argumento to ng kang kaibigang si Guy Claudio eh. Ang sinasabi ng simbahang Romano Katoliko, ang tanging payag lang sila na birth control ay yung natural method. Yung hindi ka gagamit ng pill o hindi ka gagamit ng condom. At isa sa mga sinasabi dito ay yung tinatawag na rhythm method, yung symptothermal method, di ba? Yung titingin mo yung temperature, alamin mo kung ikaw ay kung kailan kung kailan ka kapag mataas ang temperature mo, usually yan yung ikaw ay fertile. At meron din tinatawag na Billings method na kung saan tinitingnan mo yung viscosity ng vaginal discharge.
Ngayon, paano ito maituturo sa kabataan, sa mga teenager, kung walang comprehensive sex education? Abay, sasabihin ng iba, iyan ay tinuturuan mo tuloy sa mag-sex, tinuturuan kung paano pigilan. Alam mo ganito ako tatay, alam ko, iba na ang panahon ngayon. Hindi na katulad ng panahon natin noon na talagang tinatago natin ng sexualidad sa ating mga anak. Ang assumption natin, mga yan ay mga mongha, mga na hindi lumalabas. Ngayon, kapag yan ay pumunta na sa labas, hindi na natin kontrolado ang nangyayari sa kanila. Aminin na natin. Kung hindi, ano yun, ikukulong mo sila sa mga kwarto nila. Di lalo silang naghanap. Kasakat may mga nararamdaman yan din sa katawan. Likas yan. Kayong mga matatanda, alam nyo yan. So ano, bawal ang masama ang masturbation. O ano gagawin nila sa sarili nila? Magdasal. Hindi naman lahat magpapari. Hindi lang na. Mga pari nga eh. Pari na yan eh. Hindi napipigilan ng kanilang mga sexual urges. Kaya ang ginagawa, inaabuso ang mga kabataan, ang mga sakristan. Hindi ba? So, hindi natin alam kung anong ginagawa na ng ating kabataan. Mabuti pa sa akin kasi ang prinsipyo ko, liberal akong mag-isip eh. Kung hindi natin sila makokontrol 24/7, bigyan natin sila ng kaalaman. Bigyan natin sila ng tamang kaalaman para maprotektahan nila ang ating mga sarili, na hindi sila maabuso, hindi sila maagang magbuntis. At bigyan din ng suporta kapag kung sakali man na nadisgrasya at nabuntis, merong pagkalingang ibibigay sa kanilang estado. So sana po ay mag-usap na si Senator Risa Ontiveros at si Pangulong Marcos para maayos na yung pagkakadiferensya tungkol sa ano ba talaga nilalaman ng batas. Maganda naman po yung batas kung naano na ako, baka may misinterpretation na nangyayari. Linawin. Kung talagang ang duda ay yung gagamitin natin yung 0 to 4 standard ng Europe, ay di alisin yun. Sabihin, malinaw na ito hindi i-implement sa 0 to 4. Ganon, tapos. Kung yun ang fear. Hindi po tuturuan mag-masturbate ang mga bata. Hindi po tuturuan na mag-experiment sila ng kanilang sexualities sa iba't ibang bagay. O di lagay yun dun kung yun ang fear. Pero malinaw kinakailangan po natin ito ngayon. Para ho ito sa kabataan. At ang kabataan po ang kinabukasan ng bayan. O sige po, sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people, at sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sige po, kitang-kita na ulit tayo sa Biyernes. Ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi, nasaan man kayo ngayon, good morning, good afternoon, good evening, kasi live tayo. At mamaya sa YouTube, yung mga replay. UP naming mahal, Animo Lasal. Ingat po tayo lagi. See you Friday. Bye for now.